Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father sa kanyang turo sa atin sa araw-araw. Lahat tayo, araw-araw, ginaguide niya, tinuturuan niya tayo kung ano ang dapat natin gawin. Yung mabuti sa kanyang paningin. Hindi nagpapahinga yung tatay natin. At nagpapasalamat ako kay Jesus Christ dahil inaantay niya tayo na kasama niya mag-reign in heaven. Yun ang promise sa atin ng tatay natin at saka ni Jesus Christ, yung ating inheritance. Lagi kong inuulit-ulit, no? Yung inheritance natin kasi yun ang totoo. Yung promise sa atin ng tatay natin tsaka ni Jesus Christ. Kaya hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Lagi tayong magpe-pray araw-araw. Sa ngayon, no, madaming mga tao ang mga may mental issue. Kung panahon yun ni Jesus Christ, yung mga tao may mental issue ngayon, yun yung tinatawag ng mga demon possessed. Kasi iba na yung nasa isip ng mga taong may mental issue. Ang gusto nila lagi ay yung saktan yung sarili nila, saktan yung ibang tao. Lagi lang nila naiisip yung sarili nila. So, selfishness, no? So, pag nagkakasala tayo, hindi yun turo sa atin ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Yung pag may mental issue ang isang tao or problems or mental disorder, ang kailangan ng tao na yun ay si Jesus Christ. Dahil kaya ni Jesus Christ magpagaling ng mga broken-hearted people. Hindi nagbabago si Jesus Christ. Noon pa man, nagpapagaling na siya ng mga tao. Hanggang ngayon, no? Nasa sa atin ang Holy Spirit, ipinadala niya. Kaya hindi tayo dapat malungkot dahil may kasama tayo. Tumutulong sa atin, padala ni Jesus Christ. So tulong-tulong si Almighty Father, si Jesus Christ at ang Holy Spirit para sa atin, para sa ating tayo, mga tao, nagawa sa putik, gawa sa lupa tayo, pero mahal tayo ni Almighty Father. Kahit na makasalanan tayo, mahal niya tayo at binibigyan niya tayo ng chance. Napiliin natin siya. Napiliin natin si Jesus Christ. Na maging bukas yung puso at isipan natin sa turo ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ na nandito sa Bible. Kaya lagi tayo dapat magbabasa ng Bible. Ulit-ulitin natin, kahit sabihin niyan, nabasa ko na, Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers, dire-diretso hanggang Revelation, nabasa ko na, ulitin ulit. Kasi araw-araw may nire-reveal na bago si Almighty Father. At hindi tayo dapat mawalan ng time to pray. Kahit nasa ang lugar, pwede kang mag-pray kahit ano ang ginagawa mo, nagtatrabaho ka, nagmamaneho ka, kumakain ka, mag-pray ka. Kausapin natin yung tatay natin. Gustong-gusto niya tayong kausapin. Pati si Jesus Christ. Through the power of the Holy Spirit. At naniniwala tayo
Dahil meron tayong pananampalataya kay Jesus Christ, hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pabayaan. Napagwagian niya ang mundo na to. Kaya tayo rin, mapagwawagian natin ang mundo na to. Kaya, kakapitan natin si Jesus Christ. Yung mga tao dito sa mundo, no, nawawala ng pag-asa. Ang gagawin ngayon nila ay mag-aasawa sila ng mayaman. Kailangan makapag-asawa ka ng mayaman, sasabihin ng mga tao, di ba? Para yumaman ka rin. Tayo, ang gagawin natin bilang follower ni Christ, tayo ang bride of Jesus. Kailangan si Jesus ang makasama natin, ang makadikit natin. Dahil may promise sa atin ang tatay natin. Pag kay Jesus tayo kakapit. Nabasa naman natin, di ba, sa Bible? Ang kayamanan dito sa mundo nawawala. Lahat. Ang hindi nawawala, si Almighty Father, si Jesus Christ. Yun ang forever. Eternal life. Everlasting peace. So last time, no, ang binasa natin was Ezekiel chapter 2 and chapter 3. So, i-recap natin, Ezekiel chapter 2. Pinili ni Almighty Father si Ezekiel na maging prophet. Hindi si Ezekiel nag-apply. Hindi siya nag-apply para maging prophet. Kundi siya ang pinili ni Almighty Father. Hindi siya nagsabing, Lord, gawin mo akong prophet. Hindi. Si Almighty Father mismo ang nag-choose kay Ezekiel to be a prophet. So makikita natin yung mga the prophets in the Bible. They were chosen by God. Hindi sila request to be a prophet. Si Jonah hindi rin nag-request na maging prophet siya, no? Si Moses, ayaw din niya. Si Samuel, naging prophet siya. Hindi naman talaga niya gusto, kundi ibinigay siya ng kanyang nanay kay Eli to serve God, kasi nga walang anak yung nanay ni Samuel. So nakita ni Eli na umiyak yung nanay ni Samuel, kaya nagpipray yung nanay ni Samuel noon at binigrinant ni Almighty Father na magkaroon ng anak yung nanay ni Samuel. Kaya ang promise ng nanay ni Samuel, ibibigay niya yung kanyang firstborn. So si Samuel yon. So bata pa lang si Samuel, nagsiserve na siya kay Almighty Father. Assistant siya ni Eli. So hindi pinili ni Samuel na maging isang prophet. Si John the Baptist, hindi niya pinili yon na maging prophet siya. Walang namili. Hindi sila pumili, kundi si Almighty Father ang pumili sa kanila. Mahirap maging prophet, no? Kasi, kaya alam ko na mahirap maging prophet, hindi dahil sa prophet ako, kundi nakikita mo yung buhay ng mga prophet dito sa Bible. Sacrifice ang ginagawa nila. Ang isang prophet, binubuhat nila yung kasalanan ng mga tao. Ganun ang ginagawa ng mga prophet. Pag may reklamo ang mga tao, lalapit sila sa prophet. Tapos ang mga prophet naman, lalapit kay Almighty Father.
Yun ang gawain ng mga prophets. At ang alam naman natin na ang prophecy ay isa sa mga gifts of the Holy Spirit. Gift yon, hindi yun hinihingi, no? Pero pwede kang humingi. Depende kay Almighty Father kung ibibigay sa'yo yun o hindi. Ngayon, nakita ko sa internet, merong school of prophecy pala. Para matutong mag-prophesy ang mga tao, may school pala. Magbabayad ka para matuto ka mag-prophesy. Hindi na babayaran. So Almighty Father, hindi na ituturo sa school. Hindi na papag-aralan ang pagiging isang prophet. Si Almighty Father ang pumipili, kaya hindi na papag-aralan yon. Hindi dahil sa gusto mong maging prophet, mag-aaral ka ngayon para ikaw ay maging prophet. Kasi may nakausap na ako isang tao na gano'n, na marunong daw siya mag-prophesy. Hindi na papag-aralan yon. Si Almighty Father ang nagbibigay nun through the power of the Holy Spirit. Kaya itong si Ezekiel, hindi niya gusto dahil nga with bitterness, no? And nakalagay dito, 'di ba? Sa may Ezekiel chapter 1 ba 'yon? Heavy heart and bitterness. Dahil hindi niya gusto. Kahit si Jonah, di ba tumakbo siya? Nagtago siya. Dahil malaki ang responsibilidad ng isang prophet. Kaya nga dito sa Ezekiel chapter 3, verse 14. The Spirit then lifted me up and took me away, and I went in bitterness and in the anger of my spirit, with the strong hand of the Lord on me. At saka itong mga prophet na to, nung early days of their lives, yung buhay nila, they were humbled by God. Si Moses, di ba? Dati siyang isang prince sa Egypt. Tapos naging simpleng tao na lang siya, di ba? Itong si Ezekiel, pinili siya maging prophet. Itong naging captive na siya, nung prisoner na siya. Parang si Daniel, no? Bata pa lang prisoner na siya. Kaya, naging prophet siya, or wise man. So, ito mga prophet, they were humbled by God. Dahil malaki ang responsibility ng isang prophet. Hindi ka basta-basta magsasabi, gusto ko maging prophet. Hindi pwede yun. Si Almighty Father nag-a-assign nun. Kaya itong si Ezekiel ay inassign ni Almighty Father bilang isang watchman, tagabantay ng mga
tao sa Israel. At nakalagay dito na dapat ang isang prophet or si Ezekiel, pagsasabihan niya yung mga tao kung nagkakasala. Kahit mabuti ang isang tao, gumagawa siya ng tama, pero nagkasala siya, dapat pagsabihan ni Ezekiel or ng prophet. Kasi pag hindi pinagsabihan ni Ezekiel, may responsibilidad ni Ezekiel yon. At yung tao na dating gumagawa ng kabutihan tapos gumawa ng kasamaan, mapupunta ngayon sa eternal damnation. So, ibig sabihin nito, hindi porke mabuti ang ginagawa mo nung una, tapos nung later part of your life, gumagawa ka ng kasalanan, so eternal damnation ka pa rin. Kasi hindi naman yan hindi, na-save na ako nung una eh. Maganda na yung ginagawa ko nung una. Nakapag-ipon na ako ng kabutihan na gawa nung una. Kaya itong bandang huli naman ng buhay ko, gagawa naman ako ng kasamaan. Hindi ganon. Dapat continuous yung ating pagsunod kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. So yung mga prophet tagasabi sa mga tao na mali ang ginagawa ng mga tao. Kung may nakikita silang kamalian. At yung mga prophet, nakatali sila kay Almighty Father. May mga gustong gawin ang mga prophet na hindi nila magawa. Dahil itinatali sila ni Almighty Father. Kaya nga dito sa verse 25 ng Ezekiel chapter 3, "And you, O son of man, surely they will put ropes on you and bind you with them so that you cannot go out among them. I will make your tongue cling to the roof of your mouth so that you shall be mute and not be one to rebuke them, for they are a rebellious house. But when I speak with you, I will open your mouth, and you shall say to them, Thus says the Lord God. He who hears, let him hear, and he who refuses, let him refuse, for they are a rebellious house." So, dito tayo sa Ezekiel chapter 4. "You also, son of man, take a clay tablet and lay it before you and portray on it a city, Jerusalem." So, inutusan ni Almighty Father si Ezekiel na kumuha ng isang clay tablet or isang tile. Tapos, ipoportray yun. Kunyari, yun ang city of Jerusalem. Parang may visualization si Ezekiel. "Lay siege against it. Build a siege wall against it and heap up a mound against it. Set camps against it also and place battering rams against it all around." So yung tile or clay tablet, lalagyan niya ng wall yun, isusurround yun ng wall yun. Utos ni Almighty Father yon para may visualization si Ezekiel para sa city ng Jerusalem. "Moreover, take for yourself an iron plate and set it an iron wall between you and the city. Set your face against it, and it shall be besieged, and you shall lay siege against it. This will be a sign to the house of Israel." Utos ni Almighty Father. Iron pan or iron plate, kumuha si Ezekiel. Gagawa siya ng mag-erect siya ng siege or ramp, ganon, doon sa tile na kinuha niya na para may visualization siya. Ganon ang gagawin niya. Dahil yun ang magiging sign para sa mga tao ng Israel.
Lie also on your left side and lay the iniquity of the house of Israel upon it. Sa left side ka hihiga, sabi ni Almighty Father. At doon yung kasalanan ng house of Israel. Sa left side mo, paghihiga mo. According to the number of the days that you lie on it, you shall bear their iniquity. Ganon kahirap ang maging prophet. No? You shall bear their iniquity. Ikaw ang magbubuhat ng kanilang kasalanan. Ganyan ang mga prophet. Sila ang nagmo-mourn para sa mga tao, sa mga kasalanan ng mga tao. For I have laid on you the years of their iniquity. Ako ang naglaid sa'yo. Inilagay ko sa'yo ang kasalanan nila. Sabi ni Almighty Father. Sa kung gaano ang years ng kanilang kasalanan. According to the number of the days, 390 days. So you shall bear the iniquity of the house of Israel. So sa house of Israel, sa Israel lang, no? 390 days. Yung ganong magiging maglalay siya sa left side niya. Ano yung ibig sabihin ng 390 days? Yung lashes, alam niyo yung lashes? Sa Deuteronomy chapter 25 verse 3, but the judge must not impose more than 40 lashes if the guilty party is flogged. More than that, your fellow Israelite will be degraded in your eyes. So 40 minus 1 yon, so that's 39. Kung aware kayo sa law na nakalagay sa Deuteronomy, aware ba kayo sa law na nakalagay sa book of Deuteronomy? 40 lashes ang parusa sa mga, 39 lashes ang dapat na iparusa sa mga tao. Hindi, not more than 40 lashes. Kasi, pag 40 lashes na, baka mawala na ng, mahigpaghinaan na ng loob yung mga tao. Kaya, ang nakalagay sa law, na ibinigay ni Almighty Father kay Moses ay 40 minus 1. Kasi hindi pwede yung, kung mas madami pa sa 40 lashes, degraded na ang tingin ng Israelite sa kanyang sarili. Kaya ito, 390. Naintindihan ninyo? So, imbis na, kaya nga, 390 kasi 39, no? So, you shall bear the iniquity of the house of Israel. And when you have completed them, lie again on your right side. Sa right side ka naman, hihiga. Pag kompleto ka na sa left side mo, ng paghiga, ng 390 days, sa right side ka naman hihiga. Dahil, lie again on your right side, then you shall bear the iniquity of the house of Judah 40 days. Sa 40 days naman, sa right side ka naman hihiga. Dahil naman, bubuhatin mo na naman yung kasalanan ng mga tao sa Judah. I have laid on you a day for each year. So napakahirap ng pinapagawa ni Almighty Father kay Ezekiel. Kaya niyo ba yon? Yung gustong maging prophet dyan, kaya niyo ba yon? Malaking pag naging prophet ka, malaking sacrifice yon. Gaya ni John the Baptist, di ba? Anong ginagawa ni John the Baptist? Ang kinakain lang niya, locust tsaka honey. Tapos ang damit lang niya ay yung balat ng animals. Yun ang damit niya. So verse 7, therefore you shall set your face toward the siege of Jerusalem, your arm shall be uncovered, and you shall prophesy against it. Magpo-prophesy siya sa Jerusalem. And surely I will restrain you, so that you cannot turn from one side to another, till you have ended the days of your siege.
Oh, i-restrain pa siya, si Ezekiel, ni Almighty Father, hanggat hindi niya natatapos yung pinapagawa ni Almighty Father sa kanya. Napakahirap nito, pinapagawa ni Almighty Father kay Ezekiel. Hanggat hindi natatapos yung days of siege, naka-restrain si Ezekiel. Hindi naman talaga nakatali si Ezekiel, no? Kundi, may mga gusto si Ezekiel na gawin, hindi niya magagawa yon dahil hindi i-allow ni Almighty Father na magawa niya yung mga gusto niyang gawin. Also, take for yourself wheat, barley, beans, lentils, millet, and spelt. Put them into one vessel and make bread of them for yourself. So, ang kakainin niya, pati yung pagkain niya, pili, wheat, barley, beans, lentils, millet, and spelt. Put them into one vessel and make bread of them for yourself. Yun ang gagawin niya parang tinapay niya. During the number of days that you lie on your side, 390 days, you shall eat it. 390 days, di ba siya magsasawa na ito? Napakahirap na yung pinapagawa ni Almighty Father. Ito ang kakainin niya. Yung bread, the wheat, barley, beans, lentils, millet, and spelt. Gagawin niyang tinapay. 390 days. Mahigit isang taon itong kakainin niya. Tapos ang higa lang niya ay nasa left side lang. And your food which you eat shall be by weight. Timbang pa yung kanyang kakainin. 20 shekels a day. From time to time you shall eat it. You shall also drink water by measure. Pati yung tubig may timbang din or may sukat din. 1/6 of a hin. From time to time you shall drink. .6 liter ang iinumin niya from time to time. And you shall eat it as barley cakes and bake it using fuel of human waste in their sight. Alam niya ba? Human waste. Ang gagawin niyang fuel, ang gagawin niyang panggatong ay human waste. Utos ni Almighty Father yon. Human excrement. Human dung. Naintindihan niyo naman siguro pa yung dung. Pero human. Sa tao. Galing sa tao na waste. Poop ng tao ang gagawin niyang fuel. Ang gagawin niyang parang pangsiga ng kanyang pagkain. Ng kanyang cake, barley cake. Ganyan yung sacrifice. Kaya paggawa ni Almighty Father sa kanya. So verse 13, then the Lord said, so shall the children of Israel eat their defiled bread among the Gentiles, where I will drive them. Ibig sabihin, ganun kasama. So, yung mga pinapagawa ni Almighty Father kay Ezekiel, may mga ibig sabihin yun. Even yung human excrement or human dung. Dahil sa sobrang kasalanan ng mga tao, kadumihan. Doon ipinapaluto ni Almighty Father yung pagkain na barley cake kay Ezekiel. Pero sabi ni Ezekiel, so I said, Lord God, indeed, I have never defiled myself. From my youth till now, I have never eaten what died of itself or was torn by beasts, nor has abominable flesh ever come into my mouth. Sabi ni Ezekiel, nakiusap si Ezekiel na walang maduduming mga bagay akong nakain. Hindi ako kumain ng mga patay na hayop, na pinatay ng mga kapwa hayop nila, na hindi na fresh, hindi ako kumakain ng gano'n, hindi ako na dumihan yung mga kinain ko. Laging fresh yon, hindi yung namatay sa may sakit. Kaya nakiusap si Ezekiel.
Ngayon si Almighty Father, dahil mabait si Almighty Father, madali naman kausap si Almighty Father. And then he said to me, "See, I am giving you cow dung instead of human waste, and you shall prepare your bread over it." So instead of human waste, cow dung. Ang gagawin niyang, ano ba tawag doon? Pangsiga ng kanyang pagkain. Pangluto niya, imbis na uling, imbis na kahoy. Cow dung. Oh, gusto niyo pa bang maging prophet? Itong pinagawa ni Almighty Father. Si Ezekiel. Para sa pagmamorn niya sa kasalanan ng mga tao ng Juda at ng tao sa Israel. Alam naman natin na nahiwa, no? O nahati, sorry. Nahati yung Israel. So si Juda ang nakasama niya na kapatid niya ay yung mga anak ni Benjamin. So si Judah at saka si Benjamin, silang magkasama. Tapos yung the rest, yung ibang tribes, yun na yung tribes of yung Israel. Inalaw ni Almighty Father yun. Pero sa kanila natin pag-usapan kung bakit nahati, no? Pero baka kayo alam na ninyo kung bakit nahati, di ba? Tsaka may significant meaning yung 40 ng Judah. Di ba? Humiga ka on your right side for 40 days para sa kasalanan ng Judah. No? So yung 390 days, alam na natin, galing yun sa 40 minus 1 lashes na nakalagay sa Deuteronomy. No? Ito namang 40 days, alam naman natin yung ibig sabihin ng 40, di ba? So yung 40 means cleansing para kay Almighty Father. Yun ang bilang ng paglilinis. So, lagi nababanggit, di ba, yung 40, gaya ng 40 days na nag-fast si Jesus, 40 days and 40 nights. Tapos, 40 days and 40 nights na kasama ni Moses, si Almighty Father. 40 days and 40 nights na may ulan dun kay Noah. 40 days and 40 nights na si Elijah nagpunta sa Mount Horeb. 40 days or 40 more days naman sa Nineveh para binigyan ni Almighty Father ng time, 40 days para magsisi ang Nineveh. At si Jesus Christ, 40 days siya nag-stay sa kanyang mga apostles after niyang mag-resurrect. So, yung 40 days, ibig sabihin ito ay cleansing. So, yung 39 or 40 minus 1 lashes, yun naman yung kaparusahan na hindi aabot ng 40 lashes. For the house of Israel naman. Dahil sa, inutos ito ni Almighty Father, dahil sa kasalanan ng mga tao, binigyan si Ezekiel ng visualization na gano'n ang kanyang gagawin. Dito na tayo sa Ezekiel chapter 5. Now, son of man, take a sharp sword and use it as a barber's razor to shave your head and your beard. Oh, kakalbuhin na naman niya yung sarili niya at saka yung beard niya. Kaya niyo ba yan? Kayong mga gusto maging prophet. Nakikipag-usap si Almighty Father sa kanyang mga prophets. Akala nyo kasi pag prophet, uy, ang galing-galing prophet, alam niya kung anong mga mangyayari. Hindi ganon ang prophet. Malaking responsibility. Ha? Hindi mo ito mapapag-aralan sa school. Dahil ang mga prophet, inuulit ko, pinipili ito ni Almighty Father. Hindi ka pwedeng basta-basta mag-aaral ka na para maging prophet ka, to prophesy. Hindi yun. Gift ito ni Almighty Father. Na itong si Ezekiel parang
hirap ang naranas ni Ezekiel. Pero sumusunod si Ezekiel kay Almighty Father. Kasi he was humbled already by the Almighty Father. Tinuruan na siya ni Almighty Father to obey Him. Kasi pag ang tao na humbled na, naiintindihan niya naman ibig sabihin ko na pag na-humbled na. Kasi usually ang tao pag nabuhay sa mundong ito, akala niya the world is your oyster, ganon. Ano ba yung the world is my oyster? Yung parang pag-aari ko ang mundo, ako nang I am the captain of my captain of my soul, the captain of my ship. Basta ganon, ikaw na yung mamumuhay ka na para sa sarili mo. Hindi ganon ang buhay ng tao. Nabubuhay tayo para kay Almighty Father tsaka kay Jesus bilang mga Christians. Hindi na tayo ang nagkocontrol ng buhay natin. So may mga na-experience tayo na trials, heartaches, and pains. So those trials humbles us. But in return, pag na-humble tayo ni Almighty Father, itataas naman niya tayo. And we will receive our inheritance when the time comes. So dito sa Ezekiel chapter 5, nagpakalbo naman si Ezekiel, pati yung kanyang beard tinanggal. Then take a set of scales and divide up the hair. Kumuha ka ng timbangan at hatiin mo ang mga buhok. When the days of your siege come to an end, pag natapos na yung pagsisiege mo, alam niyo yung day ng siege, no? Yung attack. Ibig sabihin ng attack yung hindi mo babantaan, kundi yung tuturuan mo sila or i-guide mo sila or pagsasabihan mo sila pag natapos na yung days of siege mo. When the days of your siege come to an end, burn a third of the hair inside the city. Burn a third inside the city of Jerusalem. When the days of the siege are finished, then you shall take 1/3 and strike around it with the sword naman. Yung 1/3, iba-burn. Tapos yung 1/3 naman, strike around it with the sword. Yung sa city naman din yon. Tapos yung 1/3, you shall scatter in the wind. Yung buhok niya, nakinalbo niya, pati yung beard niya. Utos ni Almighty Father to. I will draw out a sword after them. You shall also take a small number of them and bind them in the edge of your garment. Kumuha ka rin ng buhok mo, konti. Ilagay mo naman sa folds ng garment mo. Itali mo. And then take some of them again and throw them into the midst of the fire and burn them in the fire. From there, a fire will go out into all the house of Israel. Yung ibang buhok mo naman, itapon naman sa apoy at masusunog yon. Ngayon, magkakaroon naman ng sunog na kakalat sa Israel. Sabi ni Almighty Father. Thus says the Lord God, this is Jerusalem. I have set her in the midst of the nations and the countries all around her. She has rebelled against my judgments by doing wickedness more than the nations. Sa ngayon, hindi lang baka akala ninyo ang binabanggit lang dito ay Israel. Tayo rin, no? Wicked din tayo. Yung nation natin. Hindi lang yung nation, pati yung mga tao. Ibig sabihin, sama-sama tayo, pantay-pantay tayong wicked. And against my statutes, more than the countries that are all around her, for they have refused my judgments, and they have not walked in my statutes.
hindi sumusunod sa kay Almighty Father. Yung mga law na ibinigay ni Almighty Father, yung mga rules and regulations, hindi sinusunod. Yung kinalimutan na yung mga values and morals. Puro kasamaan na ang ginagawa ng mga tao. Therefore, thus says the Lord God, because you have multiplied disobedience more than the nations that are all around you, have not walked in my statutes, nor kept my judgments, nor even done according to the judgments of the nations that are all around you. Therefore, thus says the Lord God, indeed, even I am against you, and will execute judgments in your midst, in the sight of the nations. Ipapakita ko sa buong mundo, sa buong nasyon, sa mga kapitbahay mo, na mga country, na paparusahan kita. Sabi ni Almighty Father. Mahal tayo ni Almighty Father. Kaya niya tayo itinutuwid. Kaya tayo pinaparusahan kasi mahal niya tayo para matuto tayo. Kasi mayayabang tayo. Marami kayo nakikita sa internet na nagyayabang, no? Nagyayabang na tingin nila sila ng may-ari ng mundo na to, sila ang may-ari ng buhay nila, na sinusunod nila ang kagustuhan nila kahit makasakit sila ng tao. Nagpaparusa si Almighty Father ng mga tao para matuto. Pinapahumble tayo ni Almighty Father. Kung yung kaparusahan na yon ang magiging way for us to be humbled, gagawin ni Almighty Father yon para maituwid tayo. Napakasakit, no? Kailangan pa tayong makaranas ng pain para matuto. Lahat tayo, ganon. Ako din, ganon eh. Lahat tayo. Akala mo, Christian ka na. Pero bakit ka pa nakakaranas ng pain? Para lalo kang maging strong in the Lord. Para hindi ka mawala sa tamang direksyon. May purpose si Almighty Father sa lahat. Kung si Job nga, no? Kung mababasa niyo yung Book of Job, na righteous siya, lahat ng gusto ni Almighty Father sinusunod niya, pero nakaranas siya ng pain and sufferings. Inalaw ni Almighty Father yon para mas lalong maging humble si Job, lalo siyang magtiwala kay Almighty Father. Dahil lahat ng pain and sufferings natin, pag nababago tayo, tinutuwid tayo ng tatay natin, at naging masunurin tayo sa Kanya, mas malaki yung makukuha nating reward. Dahil yung pain na nararanasan natin, dito lang sa lupa yon. Yung eternal life, yung kapalit ng pain na yon, na pag napagwagian natin, ang makasama sila in heaven, Jesus Christ and all the saints, kasama yung tatay natin. Kaya kung may mga kasalanan tayong nagawa, humingi tayo ng tawad kay Almighty Father. Kung nakikita natin na mayabang tayo, humingi tayo ng tawad. Dahil ayaw ni Almighty Father ng mga prideful people. May mga tao ngayon na sasabihin na, my body, my choice.
Diba? This is my body, it's my choice. Kung totoong body mo, yung katawan mo ngayon, alam mo ba ang bilang ng buhok mo? Kung totoong body mo yan, kung totoong sa'yo yan. Di ba ganun yan? Kung totoong pagmamaari mo, ang sarili mo, bilang mo ba ang buhok mo? Alam mo ba kung ilan ang buhok mo? Bilangin mo. Alam mo ba kung ilan ang nalalagas ng buhok mo? Di ba katawan mo yan? Ikaw ang may-ari niyan. O alam mo ba kung ilan ang nalalagas ng buhok mo? Kasi kasabi mo, pag-aari mo yan, di ba? Kung pag-aari mo ang katawan mo, if you own your body, when will you die? Alam mo ba kung kailan ka mamamatay? Kung talagang pag-aari mo ang katawan mo? Anong eksaktong oras? Kaya yung tayo, yung katawan natin, hindi natin pagmamayari ito. Wala tayong pagmamayari. Wala tayong may pagmamalaki. Kahit sabi nung mayaman ako, nakatira ako sa napakayamang bansa, alam mo ba kung ano mangyayari sa future mo? Hindi na ako maghihirap, nandito na ako sa mayamang bansa eh. Alam ko na, secured na ako dito. Alam mo ba, yung buhay mo, kung anong mangyayari, kung anong magiging mga sakit mo, ganon. So kahit nasaang lupalop tayo ng mundo, kahit saang sulok tayo ng mundo, wala tayong kawala kay Almighty Father. Kasi siyang nag-create ng mundo na to. Wala tayong may pagmamalaki. Kahit sabihin mo na napakayaman mo na tao, hanggang kailan yung kayamanan na yon? Minsan sabihin mo, ikaw na yung pinaka strong na tao, maganda yung katawan mo. O hanggang kailan yung strength ng katawan mo tatagal? Yung business mo laging nagbo-boom, hanggang kailan? Pag si Almighty Father nag-work na sa buhay mo dahil prideful ka, ano ang mangyayari? Dito lang di ba nagkaroon ng baha dito sa Pilipinas? Nagkaroon ng flood. Ang ganda ng kotse mo. Nagkaroon na ng flood. Asa na yung kotse mo ngayon na maganda? Hindi natin alam ang tomorrow. We don't know what tomorrow is or what it will bring us, because only God knows what our future is. Kaya we shouldn't be prideful. Kaya tinutulungan tayo ni Almighty Father. Pinagsasabihan niya tayo, itinutuwid niya tayo. Therefore, thus says the Lord God, indeed I am against you, and will execute judgments in your midst in the sight of the nations. And I will do among you what I have never done, and the like of which I will never do again, because of all your abominations. Karumal-dumal na yung mga gawain.
Therefore, fathers shall eat their sons in your midst, and the sons shall eat their fathers, and I will execute judgments among you, and all of you who remain I will scatter to all the winds. Ikakalat ko kayo. Yung tatay, kakainin nila yung kanilang mga anak, at yung mga anak, kainin nila mga tatay. Hindi to literal na kakainin na magiging cannibal, no? So, figuratively speaking ito. Yung mga tatay, gagamitin nila ang kanilang mga anak para example, gagamitin nila ang kanilang mga anak para magkaroon ng pera. O yung mga anak naman, ibebetray nila ang kanilang mga magulang or tatay. No? So ito ay figuratively speaking. Therefore, fathers shall eat their sons in your midst, and the sons shall eat their fathers. Figuratively speaking to. And I will execute judgments among you, and all of you who remain I will scatter to all the winds. Scatter to all the winds. Magkakalat kayo. Magkakahiwa-hiwalay kayo. And therefore, as I live, says the Lord God, surely because you have defiled my sanctuary with all your detestable things and with all your abominations, therefore I will also diminish you. Dahil sa dinumihan niyo ang aking sanctuary with all your vile images and detestable practices. Ano ba yung sanctuary ni Almighty Father? The temple of God, temple of the Holy Spirit, katawan natin, dinudumihan natin. Dinudumihan natin yung katawan natin sa pagsasalita, sa isip, sa mata, sa gawa, sa kilos natin. Mga practices natin ng mga mali. Hindi ako maaawa sa inyo, sabi ni Almighty Father. Tuturuan tayo ng leksyon para maging humble tayo, para itutuwid tayo ni Almighty Father. Napakasakit no ng salita ni Almighty Father. Ito yung sinasabi ni Paul na your itching ears wanted to hear. Second Timothy chapter 4 verse 3-4. For a time is coming when people will no longer listen to sound and wholesome teaching. They will follow their own desires and will look for teachers who will tell them whatever their itching ears want to hear. They will reject the truth and chase after myths. Ito sa Ezekiel, ito yung ayaw ninyong marinig, ayaw marinig ng mga tao. Alam ba yung mga itching ears want to hear? Example nun, si Lord mapagmahal, si Jesus mapagmahal, mahal tayo ni Almighty Father. Totoo yun. Pero yun lang ang gusto nating marinig lagi, na mahal tayo ni Almighty Father, na paprotektahan niya tayo, na ibe-bless niya tayo. Yun lang ang gusto nating laging marinig, no? Kaya yun lang lagi i-share natin sa, kung may social media kayo, yun i-share nyo, mahal tayo ni Almighty Father. Totoo yun. Ibinigay niya si Jesus Christ para ma-save tayo. Totoo yun. Pero yun lang ang gusto nyo malaman. Pero yung mga bagay na tungkol sa kasalanan, kinakalimutan, tinatanggal ninyo sa inyong isip. Yung mga kaparusahan, tinatanggal natin sa isip natin yon. Dahil ang katotohanan, mahal tayo ni Almighty Father. Pero kung hindi tayo susunod sa Kanya, merong kaparusahan. Ang napakasakit. Therefore, as I live, says the Lord God, surely because you have defiled my sanctuary with all your detestable things and with all your abominations, therefore,
I will also diminish you. Hindi ko kayo papansinin, hindi ako maawa sa inyo. My eye will not spare you, nor will I have any pity. Hindi ko kayo akakaawahan, hindi ko kayo i-spare. Hindi ko kayo pagbibigyan. 1/3 of you shall die of the pestilence. 1/3. Mamamatay sa mga calamities or pestilence, and be consumed with famine in your midst. May mga mamamatay sa kagutuman. And 1/3 shall fall by the sword. All around you may mamamatay sa sword. Or sa dahil sa gera or away. And I will scatter another third to all the winds, and I will draw out a sword after them. Yung iba naman, magkakalat-kalat, magkakahiwa-hiwalay. Pero hindi sila makakaligtas sa sword. I will draw out a sword after them. Hahabulin sila ng sword. Verse 13, thus shall my anger be spent, and I will cause my fury to rest upon them, and I will be avenged. And they shall know that I, the Lord, have spoken it in my zeal, when I have spent my fury upon them. Yung galit ko, mabibigyan ako ng hustisya, sabi ni Almighty Father. Kasi, kung tayo, humingi tayo ng hustisya, mas lalo na si Almighty Father. Hindi natin binibigay kay Almighty Father yung nararapat na para sa Kanya. Ano ba yung nararapat na para kay Almighty Father? Yung malin siya, irespeto siya, kausapin siya, i-acknowledge siya, na siya ang creator ng mundo, na siya ang ating totoong tatay, tunay na nagmamahal sa atin. Hindi natin ina-acknowledge. Lahat tayo rebellious. Salbahe tayong mga tao. Dahil salbahe tayo, may mga kasama na kaparusahan yun. Dahil sa salbahe tayo, itutuwid tayo ni Almighty Father para matuto tayo. Moreover, I will make you a waste in the reproach among the nations that are all around you, in the sight of all who pass by. Pagtatawanan kayo ng mga tao, ng lahat ng mga nasyon. So it shall be a reproach, a taunt, a lesson, and an astonishment to the nations that are all around you, when I execute judgments among you in anger and in fury and in furious rebukes. Baka sabihin nyo, akala ko ba mapagmahal si Almighty Father? Punong-puno siya ng pagmamahal. Sabihin niya, no? Punong-puno ng pagmamahal si Almighty Father. Pero, ayaw ni Almighty Father ng kasalanan, kadumihan. Ayaw ni Almighty Father. Kung mahal natin si Almighty Father, mamahalin niya tayo ng sobra-sobra. Pero kung nagkakasala tayo, tuturuan niya tayo ng leksyon. Dahil yun sa kanyang pagmamahal, kaya niya tayo tuturuan ng leksyon para maituwid tayo. Ngayon, kung hindi naiintindihan ng mga tao to, hindi ka kay Almighty Father. Una pa lang, ayaw mo na sa Kanya kung hindi mo naiintindihan yung pagmamahal ni Almighty Father. I, the Lord, have spoken when I sent against them the terrible arrows of famine, which shall be for destruction, which I will send to destroy you. I will increase the famine upon you and cut off your supply of bread. Hindi kayo makakakain. Magmamahal ang mga bilihin.
Kaya ni Almighty Father gawin ang lahat ng bagay. Kung hindi tayo magbabago, kawawa tayo. Verse 17. So I will send against you famine and wild beasts, and they will be with you. Pestilence and blood shall pass through you, and I will bring the sword against you. I, the Lord, have spoken. Sinabi ko na to, sabi ni Almighty Father. Pag sinabi ni Almighty Father, sinabi ni Almighty Father. Ano ba yung mga ayaw ni Almighty Father? Bakit siya nagagalit? Bakit nagagalit si Almighty Father? Baka magtataka kayo, no? Magtataka ba kayo kung bakit nagagalit si Almighty Father? Kung kilala natin si Almighty Father, alam natin kung bakit siya nagagalit. So, bakit nagagalit si Almighty Father? Dahil hindi natin sinusunod ang tama, ang correct, ang righteous works. Anong sinusunod natin? Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Gusto ba niya isa-isa inulit natin mga kasalanan? Evil thoughts, theft, noon pa man, no? Hanggang ngayon, evil thoughts, theft, murder, adultery, fornication, homosexuality, men who have sex with men, greediness, covetousness, wickedness, deceitfulness, sensuality, envy, slander, pride, foolishness, impurity, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, drunkenness, swindler, orgies, lovers of self, lovers of money, arrogance, haughtiness, abusive, disobedient to parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, brutal, not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God, having the appearance of godliness but denying its power. Asan yung mga kasalanan natin dito? Mamili na tayo. Asan dito sa mga to? Ayaw ni Almighty Father. Gusto niya malinis yung kanyang mga anak. Kaya niya. Malinis si Almighty Father. Kaya gusto niya pati mga anak niya malinis din. Kaya tinuturuan tayo ni Almighty Father. Hinahumble niya tayo. Para lumapit tayo sa Kanya. Para makuha natin ang ating inheritance. Kasi it's for our own good. Kaya niya tayo paparusahan. Dahil yung kaparusahan na yon, yun ang magiging way para magbago tayo ng ating gawi. Pero may mga tao na hindi magbabago ng kanilang gawi kahit na parusahan sila. Katigasan ng ulo. At pag matigas ang ulo ng tao, alam natin ang kapupuntahan na eternal damnation or Hades. So si Ezekiel, ginamit ni Almighty Father para sa mga tao sa Judah and Israel. At ngayon, nandito sa Bible, inalaw ni Almighty Father makasama sa Bible itong Book of Ezekiel para rin sa atin ito. Warning din sa atin. Pinagsasabihan din tayo. Hindi lang nakalagay ito para lang sa Judah at para lang sa Israel, kundi para rin sa atin na mga nagbabasa ng Bible.
Pinapakita dito ng makapangyarihan yung tatay natin at kaya niyang gawin lahat at kung hindi tayo susunod sa Kanya, alam na natin yung mangyayari sa atin. Kaya tinuturuan niya tayo. Itinutuwid niya tayo. Kaya magpasalamat tayo sa tatay natin dahil itinutuwid niya tayo. Ibig sabihin, itinuturing niya tayong mga anak niya. Kasi kung hindi niya tayo itinuturing na anak niya, hindi naman niya tayo papansinin, hahayaan lang niya tayo na magkasala. Na total naman sa impyerno ang punta. Hayaan na natin. Ganon, no? Kung hindi niya tayo mahal. Pero dahil sa mahal niya tayo, gusto niya tayong matuto. Gusto niya na i-acknowledge natin siya. Kaya tinuturuan niya tayo. Dahil ang makakapunta lang sa heaven, yung mga tao na correct sa paningin niya. Correct sa paningin ni Jesus Christ. Ano yung correct? Right, no? So doon galing yung righteous. Yung tama ang ginagawa. Kaya tayo, hindi tayo mag-sugarcoat ng mga salita. Kung anong sinasabi ni Almighty Father, yun ang sasabihin natin kasi yun ang nasa Bible. Hindi lang natin i-share yung tungkol sa blessing. I-bless ka ni Almighty Father ng madami, papadamihan ng sasakyan mo, papadamihan ng pera mo dito sa lupa. Hindi yon. Hindi yon ang tamang kautusan or tamang pagtuturo sa mga tao. Patungkol kay Almighty Father at saka kay Jesus Christ. Ang tamang way ng patungkol kay Jesus Christ at kay Almighty Father ay yung babaguhin natin, na i-allow natin si Almighty Father na baguhin niya tayo. At magkakaroon tayo ng fruits of the Holy Spirit. Susundin natin siya, sabi ng tatay natin. Dahil meron tayong free will. May choice tayo. Kasi ang tao, napaka-ikli lang ng tingin ng tao, no? Mababaw lang ang tingin ng tao. Ang tingin lang niya ay dito sa mundo. Si Almighty Father, ang tingin niya, pangkalahatan, hindi lang sa mundo na to, kundi yung future natin after our lives here on earth. Kaya gusto niya na maging matuwid tayo. Kaya nandito ngayon sa Bible, itong sinasabi niya na binigay niya kay Ezekiel, na isinulat ni Ezekiel, para rin sa atin, matuto tayo. Kaya, pasalamatan natin yung tatay natin. Kasi holy siya, mapagmahal siya. Ibibigay niya yung ating inheritance. Ibibigay niya yon. Promise niya yun eh. Basta magtiwala tayo kay Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, holy si Jesus Christ, hindi nagkasala kahit minsan. Ang tatay natin, holy. Kaya dapat tayo na makakasama ni Jesus Christ in heaven, holy din. Dapat tayong gumawa ng tama at i-associate natin ang sarili natin kay Jesus Christ. Ididikit natin. Alam naman natin kung paano natin ididikit yung sarili natin kay Jesus Christ, no? Magkakaroon tayo ng pananampalataya kay Jesus Christ. Kung ano ang tinuturo ni Jesus Christ, yun ang susundin natin. So, anong unang turo ni Jesus Christ? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your might. Yun ang unang turo, di ba?
So kung mahal natin yung tatay natin, hindi natin siya sasaktan. Yung totoong tatay natin. Kasi nasasaktan si Almighty Father pag nakakagawa tayo ng kasalanan. Napapalayo tayo sa Kanya. Ayaw ni Almighty Father tayo mapalayo sa Kanya. Gusto niya lagi siyang malapit sa Kanyang mga anak. Nasasaktan si Almighty Father pag nalalayo tayo sa Kanya. Pag may mga napupunta na mga kaluluwa sa impyerno, nasasaktan si Almighty Father. Kasi siya ang gumawa sa atin. Siya ang tunay na nagmamahal sa atin. Kinasasaktan siya. Ayaw niya na may mawala sa Kanyang mga anak. Kaya itinutuwid niya tayo. Hinahumble niya tayo para magtiwala tayo sa Kanya, para makabalik tayo sa Kanya. Hindi niya sinasabi na paparusahan niya ng tao, nang baliwala lang, na para masaktan lang ang tao. Hindi ganon. Kaya niya paparusahan ng tao para ma-humble tayo, matuto tayo. Natawagin siya. Kasi walang tumatawag sa Kanya eh. Walang naghahanap sa Kanya. Di ba kayo yung mga anak ninyo, gusto nyo hinahanap kayo ng mga anak ninyo? Tinatawagan kayo ng mga anak ninyo. Nasasaktan si Almighty Father, hindi natin siya tinatawagan. Kasi nagtitiwala tayo sa sarili nating kakayahan eh. At pag may kailangan ng tayo, saka lang tayo lalapit sa Kanya. Hindi ganon. Ang tunay na pagmamahal, hindi lang tayo lalapit kay Almighty Father pag may kailangan tayo. Dapat ipinag-pray din natin yung mga brethren natin. At isi-share natin yung pagmamahal niya sa ibang mga tao. I-share natin si Jesus Christ sa ibang mga tao. Hindi lang yung puro hingi, puro pakabeg na, bibigyan mo kami ng blessing. Hindi lang puro ganun yon. Dahil si Almighty Father, alam niya na bibigyan niya tayo ng blessing araw-araw, na re-replenish yun. Promise niya, nakalagay yan, di ba? Every day. Kung yung mga animals nga, di ba, kumakain tayo pa kaya? Yung mga flowers, ang gaganda ng mga damit, tayo pa kaya? So kaya si Almighty Father kumukuha ng mga prophet to warn people. Kasi mahal niya nga ang tao. Kung wala siyang pakialam sa atin, hindi siya kukuha ng prophet para magbigay pa ng warning sa mga tao. Kaya magpasalamat tayo sa tatay natin. Magpasalamat tayo kay Jesus Christ. Sa mga bagay na nakukuha natin, maliit man o malaki, magpapasalamat tayo. Pagkagising sa umaga, thank you Lord. Nakatulog ako ng maganda. Sa gabi, thank you Lord sa araw na ito na nagdaan. Iningatan mo ko. Kung nasa puso natin si Almighty Father, makikita natin lahat yung kagandahan na ginagawa ni Almighty Father sa atin. Kung nasa puso natin si Jesus Christ, may pananampalataya tayo sa Kanya, na siya ang maglalapit sa atin kay Almighty Father, na siya ang ating Savior, Redeemer, ang the bridegroom, si Jesus, na kaya natin makukuha ng inheritance natin dahil kay Jesus. Magiging malinis tayo, magiging perfect tayo like Jesus. Darating ang panahon. So, lahat ng tao gagraduate, no? Pag wala na yung mundo na to, gagraduate lahat ng mga tao. Ang mga anak ng Diyos, faithful followers of Christ,
makukuha nila ang kanilang inheritance. Sabay-sabay, no? Nabasa naman natin sa Book of Daniel, di ba? Doon sa last two verses of the last chapter of Daniel. Magpapahinga ka, Daniel, tapos nakalagay, di ba? Asan na ba nga yun? Daniel chapter 12 verse 13. As for you, go your way till the end. You will rest. Magpapahinga ka. And then at the end of the days, pagtapos na ang araw, end of days na, no? Hindi lang yung time na namatay si Daniel or nawala siya sa mundo na, kundi end of days, you will rise to receive your allotted inheritance. So tayo rin, sabay-sabay tayo, yung allotted inheritance. Kaya nga, di ba sa Book of Revelation, may mga book of life doon. Dahil nasa book of life, nakasulat doon yung pangalan natin, yun yung makakakuha ng inheritance, yun yung graduation natin. Sabay-sabay ang graduation. Ngayon, kung hindi ka nagtiwala kay Almighty Father, graduation mo rin, pero sa eternal damnation ka naman ang punta mo, sa impyerno, sa lake of fire. Sa Hades ka, di ba nakalagay dati? Ay, kung hindi ka naniniwala kay Almighty Father, ilalagay ka sa Hades. After ng Hades, second death, makikita mo ngayon, yung mga faithful followers of Christ, nakukuha na nila yung kanilang inheritance. Ngayon, ikaw naman, kung hindi ka nagtiwala kay Almighty Father, nasa Hades ka, ikaw naman, itatapon sa lake of fire. So, nakikita na natin, ano? Ha? Nakikita nyo ba? So, yung mga tao sa heaven, naka-standby lang hanggat hindi pa dumarating yung iba pang mga faithful followers of Christ. Faithful believers of Christ. Standby lang kasama ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ in heaven. Naka-standby lang doon. Ngayon, pag kumpleto na lahat, natapos na yung mundo na to, saka na yung graduation, ibibigay na sa atin ang ating inheritance, sabay-sabay. Ngayon, yung mga nasa Hades naman, sabay-sabay din sila ang itatapon sa lake of fire. Naka-standby lang kasi sila sa Hades eh. Pero hindi na sila makakalis sa Hades. Lahat ng mga nasa Hades, shoot na yon sa lake of fire. Kaya magtiwala tayo kay Jesus Christ, tsaka kay Almighty Father. Laging magpe-pray. Tinutulungan tayo ni Almighty Father. Kaya nga merong Bible eh. Tinutulungan niya tayo. At tinuturuan niya tayo. Dahil itong Bible, lagi ko sinasabi, manual ng buhay natin. Nung pinanganak tayo, walang manual. Paano ba mabubuhay sa mundo na to? Walang manual. Ano lang, itong Bible, itong manual. Di ba pag bibigyan ng mga kagamitan? May manual. Paano ba gagana itong binili kong baso? Paano pag nalagay ng tubig sa baso? Paano ba paggamit nitong ng aircon? Kunyari, di ba may manual yon? Paano gamitin ang cellphone? May manual din. Paano gamitin ang unan? May manual din. Tanggalin mo sa plastic. Ngayon, pag tinanggal mo sa plastic, lagyan mo ng cover. May manual. Pati ang buhay natin, may manual. Anong manual? Itong Bible. Kaya lagi tayong magbabasa. Lagi din ulit-ulitin yung manual. Kasi minsan nakakalimutan natin. Lagi tayong magpe-pray. Dahil lahat ng nakalagay dito sa Bible ay tungkol sa pagmamahal ni Almighty Father to. Kahit may nakalagay na kaparusahan sa mga taong hindi sumusunod sa Kanya, yun, mga kaparusahan na yun ang magiging way para sa mga tao
to be right with God. If they trust God, if they trust Jesus, magiging correct sila sa paningin ni Almighty Father. Sana naiintindihan niya, no? Ang tao, mahirap intindihin. Mas madaling maintindihan si Almighty Father tsaka si Jesus. Kasi nahihirapan ako intindihan ng tao. Complicated. Komplikado kausap ang tao. Pero si Almighty Father, hindi siya komplikado kausap. Pati si Jesus. Diretso makipag-usap yung tatay natin. Kaya lagi tayo magpapasalamat. Yung tatay natin, holy. I-check nyo na, i-check yung description. Yung pagkaka-describe in details. Hindi na sinulat ni Ezekiel chapter 1. Tsaka yung detalyado na pagkaka-describe din ni John the Evangelist or John the Beloved sa Revelation chapter 4, yung throne of God. Makikita natin na hindi tayo worthy. Pero dahil sa pagmamahal ng tatay natin, tanggap niya tayo. Basta sumunod tayo sa kung ano ang tama sa paningin ng tatay natin. Malinis. At magiging malinis lang tayo kung i-associate natin ang sarili natin kay Jesus. Pagtitiwalaan natin si Jesus. Dahil si Jesus lang ang malinis, ang tao, naging tao siya at hindi siya nagkasala kahit minsan. At binigyan siya ng power and authority ni Almighty Father. Na mag-rule at magkaroon ng kingdom. And yung kingdom ni Jesus, it'll never end. Thank you, and God loves us all so much.